Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay mga biblikal na katibayan kung bakit ang ikapo ay hindi na obligado sa mga Kristiyano, Part 9. Ngayon po ay ikasyam na bahagi na ng ating pag-aaral tungkol sa mga biblical proofs why tithing is not obligatory to Christians. So, not obligatory, pwede po tayong magkaloob ng ikapo, pero hindi po pagsunod sa utos, not obligatory. Muli po, narito po yung ating batayan, nung bago siya mamatay sa krus, during Levitical priesthood, ay obligatory po ang pagbibigay ng tithes. At hindi lamang po tithes, pati po offerings. Yan po ay nakasaad sa Malakay 3:8-10. At bago naman po Levitical priesthood, kung kailan natanggap ang kautusan, ay ang high priest po ay si Melchizedek. Kaya po that was before the law, ang pagkakaloob ni Abraham ng 10% ay hindi pagsunod sa utos. So dapat po ay matulad tayo kay Abraham. Sa gayon, ang priesthood of Jesus Christ ay magiging tulad kay Melchizedek. So yan po yung perfection, mga kapatid. Yan ang tunay na kalooban ng Diyos. Bawal po na maitulad siya kay Aaron, kaya po kasalanan sa Diyos ang pagsunod sa Malakay 3:8-10. Ngayon po ito ang aking nais na i-submit sa inyo at ipaglingkod, mga kapatid. Matapos ang Panginoong Hesukristo ay mamatay at nabuhay na muli. After Jesus died and rose again, doon sa krus sa Kalbaryo po, only unbelievers, mga Hudyo na hindi sumasampalataya, only unbelievers continue to pay 10% to still support the Levites. So mga kapatid, mabigat po ito. Dahil after na He died sa krus at Calvary, ay doon po tumigis yung kanyang banal na dugo, kaya siya na po yung high priest. Tulad po natin ng mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, kahit noong panahon na yon sa loob po ng Israel, may mga sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya po, si Jesus Christ na po ang kanilang kinikilalang high priest. Ngayon, meron pong mga Hudyo na hindi sumampalataya. Kaya po hindi nila kinikilalang high priest ang Panginoon. It follows na kinikilala pa rin nila ang priesthood ng mga Levita. So nag-exist pa ang office of the Levites para sa mga unbelievers po, mga kapatid. So paano po ngayon ang kalagayan ng ating mga nag-aangkin ding Kristiyano pero nagpapasakop dito sa Malakay 3:8-10? Ng obligatory tithing? Tanggapin po nila at sa hindi, mga kapatid, nalalagay sila sa kalagayan ng mga unbelievers. Ito ho'y mga tao na nag-persecute sa Panginoong Hesus, na nag-reject sa Panginoong Hesus. Actually, sila po yung nagpapatay sa Panginoong Hesus. So, paano po magiging Kristiyano itong mga nag-aangking Kristiyano papasakop dito sa mga talatang ito, Malakay 3:8-10, tithes and offerings. So, napakalaki pong pagkakamali, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Kaya po, with all due respect, and with love from my heart, I love you with the love of the Lord, mga kapatid, ay sinasaway po natin na may pag-ibig at may paggalang. Ang pagpapatupad ng obligatory tithes and offerings, yan po ay mali, yan po ay kasalanan sa Diyos. Yan po ay resulta lamang ng hindi tamang paggamit ng mga talata sa Biblia. Not rightly dividing the word of truth. At gaya po na naipaglingkod na natin, mga kapatid, kung hindi alam ng tagapagturo itong nabanggit, rightly dividing the word of truth, ayon po sa talata, hindi po natin to opinion, hindi natin to invento, ayon po sa 2 Timothy 2:15. Ang mga tagapagturong yan ay walang approval ng Diyos at dapat silang mahiya dahil mali ang paggamit nila ng Biblia, mali ang kanilang mga itinuturo, they are not rightly dividing the word of truth. So, please po, mga kapatid,
please contact us. Ito na po sana yung maging simula ng pagsaway natin, paghadlang natin sa mga daya ng kaaway. Please share para po malaman ng iba nating mga kapatid sa pananampalataya, lalo na po mga tagapagturo ng salita ng Diyos. We love you. We love you. We love you with the love of the Lord, mga kapatid. Please try to contact us at kung maaari po ay tayo ay magkaroon ng pag-aaral sa bagay na ito. Tulungan po tayo ng Diyos. God bless po. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.